الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay nasa Aralin 8 na po tayo at bilang karugtong sa ating talakayin kaugnay sa napakasensitibo, napakadelikadong gawain kung saan ay napapalabas nito ang tao sa Islam. Napapatiwalag nito ang tao sa Islam. At ang sino man ang namatay na hindi nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa gawaing ito habang buhay siyang susunugin sa impyerno, wal-iyadu billah. Naway ilayo tayo ng Allah sa mga ganitong gawain, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At ang pang-apat bilang karugtong sa tinalakay natin, ang sinumang naniniwala na ang patnubay ng iba ay higit na ganap kaysa sa patnubay ng sugo sallallahu alaihi wasallam, o ang hatol ng iba sa kanya ay higit na magaling kaysa sa hatol ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng mga yaong mas higit na naiibigan ang hatol ng mga tagut. Ano yung tinutukoy sa tagut? Ang mga naghahari-harian, mga pinunong lumalabag sa batas ng Allah at iba pa. So kaysa sa hatol ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sila o siya ay nagiging kafir. Wal iyadu billah. Ilayo tayo ng Allah, magpakup-kup tayo sa ganitong gawain. Anong halimbawa nito? Halimbawa, gusto niya na iakyat ang kaso dahil naniniwala siya na ang batas ng hindi mga Muslim ay mas mainam. Mas maganda ang kanilang aral, mas maganda ang kanilang batas kaysa sasabihin niya sa Islam kasi pag pumatay papatayin, pag nagnakaw puputulan ng kamay, pag nangalun niya babatuhin hanggang mamatay, o kaya pag walang asawa ay papaluin ng 100, pag uminom ng alak ay papaluin. So sabi niya dito natin iakyat ang hatol nito sa mga batas na hindi sa Islam kasi mas mainam ito. So kapag ganun ang kanyang paniniwala, siya po ay kafir, labas sa Islam. So ito po yung nakakatakot, mga kapatid. So sasabihin niya na mas matuwid ang turo ng mga ito kaysa sa turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay paniniwala ng mga Shia at maliban pa sa kanila. Lahat dapat ay ibabalik natin sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibabalik natin sa Quran, ibabalik natin sa hadith. Huwag sana papasok sa puso mo at isipan na ang batas ng gobyerno o ang batas ng hindi Islam ay siyang mas mainam. Kasi pagka inisip mo yan, automatic labas ka na sa Islam. Dahil isipin ng isang tao, may piyansa naman dito, nakukulong lang naman dito, hindi ka naman hahatulan dito ng kamatayan, mas mainam dito. Subhanallah, mga kapatid. Pagka inisip mo yan, na ang batas ng iba maliban ay mas mainam kaysa sa batas ng propeta sallallahu alaihi wasallam o kaysa sa kanyang hatol, ikaw ay mapapalabas sa Islam. O ang patnubay o turo ng iba ay mas mainam kaysa sa turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapapalabas po kayo sa Islam. Sa panahon ni Umar bin Khattab, may dalawang nagtalo na Hudyo at isang hipokrito. At itong hipokrito, siyempre nagpapanggap siya ng Muslim. Anong mali ng Hudyo na siya ay nagpapanggap lamang? Nagkaroon sila ng alitan. Ang gusto ng Hudyo ay iakyat ang hatol, ang kasong ito kay Umar bin Al-Khattab kasi si Umar makatarungan yan. Kaya nga siya tinawag na Al-Faruq kasi pinaghihiwalay niya ang mali at tama. Napakahigpit ni Umar pagdating sa batas ng Allah. Pero ayaw ng hipokrito kasi alam niya siya yung nakagawa ng kasalanan. Sabi niya, bakit hindi natin iakyat sa mga namumuno sa inyo? Kasi alam ng hipokrito na ito na pwedeng bayaran. Pwedeng bayaran yung kanilang hatol. Kumbaga, kahit na siya yung may kasalanan, kahit siya ang kriminal, magpiyansa lang siya, magbayad lang siya, mababaliktad niya yung kaso.
Sa Islam, walang piyansa-piyansa, walang bayad-bayad. Basta ikaw ay nahatulan, kung ano ang karapat-dapat para sa'yo, dapat ihatol sa'yo yan. Hindi napipiyansahan sa Islam. Kapag nahatulan ka, napuputulan ka ng kamay, talaga mapuputulan ka ng kamay. Hindi nakukuha ng piyansa. Pagka nahuli ka, umiinom ka ng alak, papaluin ka. Hindi nakukuha ng piyansa. Kaya, nung malaman ito ni Umar bin al-Khattab, dahil sa sumbong ng Hudyo sa kanya, pinugutan niya ng ulo yung hipokrito. Kasi hindi na Muslim yung ganun eh. Kaya dapat palagi nating itanim sa puso at isipan natin, kahit na tayo ay sa bansa na hindi Muslim, dapat lagi nating ilalagay sa puso natin na ang batas pa rin ng Islam ang siyang pinakamainam na batas, dahil ang batas na ito ay hindi ginawa ng tao, kundi ito ay mula mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Galing mismo sa ating Diyos. Kaya kailanman makatarungan ng Allah. Hindi siya magtuturo, hindi siya magbibigay ng batas na hindi makatarungan sa mga tao. Kaya yung iba, mas pinipili yung batas dito, batas ng hindi Islam, kasi alam niya na pwedeng bayaran doon, pwedeng piyansahan doon, pwede kang mapalabas doon, pwede kang matabla doon, kahit na ikaw ang kriminal. Kaya yung iba, ito ang pinipili nila. Maliban siyempre sa mga lugar, kagaya halimbawa sa atin sa Pilipinas, no choice, para lang matigil yung krimen o yung bagay na nakakapinsala sa iyo, wala kang choice kundi magsumbong sa kinauukulan o ipahatol ang kanyang ginawa, dahil para lang siya ay makulong. So walang problema doon, kasi yun lang yung paraan para may akyat mo yung kaso, para lang mapatigil siya sa kanyang kasamaan. At least naniniwala ka pa rin na ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang patnubay ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang hatol ay siya pa rin pinakamas mainam. Nagawa mo lang yun kasi yun lang ang paraan para siya makulong. Alam natin sa batas sa Pilipinas, hindi po napapatupad dito ang batas ng Islam. So wala pong problema pagka ganun. Basta yung puso mo, ingatan mo, na baka isipin mo at sabihin mo na ang batas ng hindi Islam ay mas mainam kaysa sa batas ng mga Muslim. Tapos sasabihin mo, mas mainam dito kasi dito pagka pumatay ka, hindi papatayin. Pag nagbinta ka ng shabu, parang ang naiisip mo na, dito ang mas mainam na batas. Waliyadzubillah. Labas po sa Islam. Kahit na Muslim ka pa sa sarili mo, hindi ka na po Muslim. Maliban kung ikaw ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala bago dumating ang kamatayan. Panglima, na nagpapalabas na tao sa Islam, ang sinumang nasuklam o kinamuhian niya ang anuman na naihatid sa propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pa ito'y kanyang ginagampanan, ay nagiging kafir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Dhalika bi'annahum karihu bima anzalallah fa ahbata a'malahum." Sabi ng Allah, yun ay dahil sa tunay na kanilang kinamuhian ng anumang ibinaba ng Allah. Kaya pinawalan niya ng saysay ang kanilang mga gawa, ang gantimpala ng kanilang ginawa, nawalan ng saysay lahat. Kagaya ng mga hipokrito. Kinamumuhian nila yung batas ng Islam. Kahit na sila ay nagsasala. Pero ang totoo, ayaw nilang maniwala na ang sala ay obligado. So dito, mayroon akong dagdag dito, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, sa mga kapatid natin, na mga kababaihan na dumadaan sa pagsubok, kagaya po ng polygamy, pagduduwaya. Dumadaan sila sa ganito. Ang pag-aasawa ng lalaki ng higit sa isa, yan po ay batas ng Allah na kanyang ipinahintulot. Oras na ang babae magsasabi siya na yan ay sa panahon lang ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi yan batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi batas lang ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yan kafir ang babae. Normal sa babae na siya ay masaktan, hindi niya matanggap. Totoo, wala pong problema doon. At least naniniwala pa rin siya na ito ay batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinahintulot niya. Pero kahit na yung babae, pumayag pa siyang pumasok sa duwaya o polygamy, pero naniniwala pa rin siya, nasabi niya, hindi ito batas ng Islam. Nagduwaya nga, pero sinasabi niya, kinamumuhian niya yung batas na ito, at ayaw niya talaga na ganito ang batas ng Islam, kafir. Kaya maingat po mga kapatid, mga kababaihan, sa pagpapalabas ng mga salita na maaaring magpalabas sa iyo sa Islam. Pero kung masaktan ka, magsilos ka na ayaw mo magduwaya, normal po yun. Kasi alam natin ang pakiramdam ng mga babae.
Pero yung magsasalita ka laban sa Islam dahil sa hindi mo matanggap yung bagay na ito at kamumuhian mo yung batas na ito, kafir. Pag hindi ka nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, labas ka sa Islam. Subhanallah. Nakakatakot. Ganun din, kahit na siya ay nagsasala, sasabihin niya, ay, hindi naman obligado itong sala. Nakikisama na lang. Ang fasting, hindi naman obligado nakikisama na lang. So, dito, ay, tapos sasabihin niya dito na ito ay hindi kasama sa batas ng Islam. Hindi kasama sa batas ng Islam yung sala, hindi kasama sa batas ng Islam yung fasting. Kumbaga, ginagawa na lamang niya, pero ang kanyang hatol dito ay hindi naman kasama sa batas ng Islam. Kinamumuhian niya ang bagay na ito, kinamumuhian niya yung pagsasala ng Fajr, kinamumuhian niya yung pagfa-fasting, kinamumuhian niya yung mga gawain sa Islam. Bakit sa Islam ganito? Bakit ganyan? Bakit may ganyan pa? Wala dubillah, kafir. Kaya maingat tayo mga kapatid. Yung mga bagay na mabigat sa ating kalooban, na kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong magawa. Yan ay utos galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman mag-uutos ang Allah ng mga bagay na hindi makakabuti para sa atin. Sasabihin niya, bakit bawal yung baboy? Mga ganyan. Oo. Bakit pa yung pinagbawal ng Allah ta'ala yung baboy na yan? Masarap naman. So, kafir. Batas ng Allah yan. Bakit mo kamumuhian? So yan po mga kapatid, maingat po tayo sa mga ganito. Ano man ang ipinahayag sa atin ng Allah, ano man ang pinag-utos sa atin ng Allah, suko tayo. Susunod lang tayo. Kung nahihirapan ka, hindi mo kaya, halimbawa, hindi mo kaya magduwaya, huwag ka na magsalita. Laban sa pagduduwaya. Panghuli sa talakay natin sa araw na ito, pang-anim, ang sino mang nangutya sa anumang bagay sa relihiyon ng sugo, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, o sa paggawad niya ng gantimpala o pagpataw niya ng kaparusahan, ay nagiging kafir. Ang sabi ng Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Sabi ng Allah, sabihin mo Muhammad, kayo baga ay nangungutya sa Allah, sa kanyang mga tanda at sa kanyang sugo. Huwag na kayong mga tuwiran, karupahan ng kayo ngayon ay tumiwalag na sa pananampalataya pagkatapos ninyong sumampalataya. Pang-anim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung pangungutya. Sasabihin niya, kinukutya niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit siya nag-asawa ng bata, si Aisha radhiyallahu anha. Bakit yung lamok, bakit yung lango pag nahulog sa tubig at mas ipasok mo pa yung lango kasi yun ang payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung kabilang pakpak niya ay gamot, yung kabilang pakpak niya ay sakit. So, kumbaga magagamot din kahit na nilublob niya sa tubig. Tapos sabihin niya, bakit ganun? Anong klaseng ano yan? Kumbaga, kinukutya niya yung aral na dala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tapos ang sino mang gawin niya ito ang kanyang gantimpala. Ang sino mang magsala ng Fajr, ito ang kanyang gantimpala. Mas mainam sa dunya at sa nilalaman nito. Ang sino mang magpayakap sa Islam, ang kanyang gantimpala ay mas mainam pa sa pinakamainam na kayamanan sa mundo, kagaya ng mga kayamanan ng Arab noon na pulang kamilyo. Tapos kukutsain niya ito, napakaliit naman yan. Kafir. Kukutsain niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kukutsain niya yung mga gantimpala. Nakita mo ba yung paraiso? Binubuksan ng Allah ang pintuan ng paraiso sa araw ng Lunes at araw ng Thursday, tapos kukutsain niya yun. Di nga. Sino bang nakakita na binubuksan? Wala dubil na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pang-iinsulto at pangungutya sa batas ng Islam mula sa mga gantimpala na binanggit, o kaya ay mula sa kautusan na ipinag-utos sa atin, o mula sa mga kaparusahan na ipinataw sa atin ng Islam, kukutsain niya yun. Anong klaseng batas yan? Napakapangit naman. So, pagka iinsultuhin niya ang anumang batas na ipinarating sa atin, labas po sa Islam. Kaya maingat po tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga bagay na ito, kasi napapalabas mong tao sa Islam. At ang sino mang namatay sa ganitong gawain at hindi nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, habang buhay siyang susunugin sa impyerno. Waliyadu billah.
So, abangan po natin mga kapatid hanggat sa karugtong ng talakayin pa rin natin na ito sa susunod na pagkikita natin mula sa mga nagpapatiwalag sa tao sa Islam. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.